Delightful Sabbath po sa inyong lahat. Tayo po ay narito muli para mag-aral ng salita ng Diyos at tayo po ay tinutulungan ng Diyos na maunawaan ang kanyang salita sa bawat talata na ating pinagsasalu-saluhan. So tayo po ay nasa 2 Samuel pa rin, chapter 13. Natapos po natin yung 1 to 9, 1 to 8. At ngayon po ay nasa chapter 19 pa rin tayo, verses 9 to 30. Medyo mahaba po ito. So ating isa-isahin ang atong mga talata na ating babasahin sa hapon na ito. So, nung mga nakaraan pong mga sabat ating pong pinag-aralan, si Haring David po ay umalis sa kanyang palasyo dahil kinuha ng kanyang anak ang trono. At siya po'y umalis, hindi man lang siya dumaban. Siguro iniisip niya na magiging masesettle niya yung bagay-bagay ng mapayapang pamamaraan. So pupunta po siya sa malayong lugar para mapalayo kay Absalom na anak niya. Pero itong si Absalom po, ang puso nito ay napakalamig na sa kanyang ama, no? Kasi lamig siguro na yelo, no? At kanyang hinanap ang kanyang ama para ito po ay patayin. Pero instead na mapatay niya si David, ano nangyari? Si Absalom po ang napatay, no? Nasabit sa puno ang buhok at siya po ay sinaksak ng espada ni Joab. So nasa na chapter 19 tayo, doon nga po namatay na si Absalom. At ganito po ang nangyari pagkatapos mamatay ni Absalom. Sabi po sa verse 9, at ganito ang naging usapan sa buong lupain ng Israel. Iniligtas tayo ni Haring David sa lahat ng nating kaaway at pinalaya sa mga Pilisteo. Ngunit dahil kay Absalom, napilitan siyang umalis. Kinilala nating hari si Absalom, ngunit siya'y napatay sa labanan. Bakit hindi natin pabalikin ang dati nating hari? Ang usapang ito'y kumalat sa buong Israel at umabot sa pandinig ni David. Kaya't isinugo niya ang mga paring sina Sadok at si Abiatar upang sabihin sa pinuno o sa mga elders ng Huda, bakit wala pang ginagawang hakbang upang magbalik ang hari sa palasyo? Kayo'y mga tunay na laman at dugo ko. Bakit nahuhuli pa kayo sa paghahangad na ako'y mapabalik doon? At pinasabi naman niya kay Amasa, ikaw ang tunay kong laman at dugo. Ikaw ngayon ang hinihirang kong pinuno na hukbo, kapalit ni Joab. Patayin nawa ako ng Diyos kung hindi ito ang gagawin ko. Buong galak na tinanggap ng mga taga-Huda ang balitang ito, kaya ipinasundo nila si Haring David at ang lahat ng mga kasama niya. Pumunta na nga sina Haring David at ang mga kasama niya sa Ilog Jordan. Nagtipon naman ang mga taga-Huda sa Gilgal upang salubungin siya at sama sa pagtawid sa ilog. Isa sa sumalubong kay David ay si Shimei, anak ni Gera na taga Bahurim. Ang taong ito ay Benjamita at nagmamadali ring sumama sa mga taga-Huda. Kasama niya ang mga 1,000 katao buhat din sa Benjamin. Nagmamadali ring bumaba sa Jordan si Siba, ang alipin ng sambahayan ni Saul, kasama ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 alipin. Tumawid siya sa ilog upang tulungang makatawid ang sambahayan ng hari at upang gawin ang unang ipagputos niya. So, according sa research ko po, si Haring David po ay tumakas, nagpakalayo-layo kay Absalom ng humigit kumulang sa 3 taong pagtatago. 3 years po siya nagtago. Si David po ay hinabaan niya yung pasensya niya at tiniis niya yung mahabang panahon na yon sa wilderness.
Tiniis niya yung sakit ng mga betrayal o pagkanulo ng kanyang mga tinatawag niyang mga pinagkakatiwalaang mga kaibigan, yung hardship ng pagbibiyahe, at yung mga curses, yung masasakit na salita na binigay ni Shimei, no, sa kanyang muka, at yung kahihiyan na idinulot ng ginawa ni Absalom sa kanya bilang kanyang ama. Ngayong si Absalom po ay patay na, si David po ay maaari nang bumalik sa Jerusalem. So the first life lesson that we're going to take away is the word return, no? So meron po tayong tatlong letter R. Return, nagbalik. So na-realize ng mga tiga-Israel na kailangan nila ng hari kasi patay na si Absalom. So since naisip nila na itong si Haring David ay nag-rescue sa kanila, tumulong, nagligtas laban sa kanilang mga kaaway, it is rightful lang na ibalik na nilang muli itong si David sa kanyang posisyon bilang hari. So, itong istorya ito ay nagsiserve sa atin ng na ipinapaalala sa atin na anumang bagay na kunin sa atin ng ating mga kaaway, ito po ay ire-return sa atin balang araw. No? Ibabalik sa atin balang araw ng ating Diyos. Naalala ko po yung storya ng isang Shunammite woman, no, na pinagpala si Elisha. No? Tandaan niyo yan, tay? So, bukod sa binalik ng Diyos ang buhay ng kanyang anak, sa chapter 8 ng 2 Kings, si Elisha po ay in-advisean niya, binigyan niya advice yung Shunammite woman. Sabi niya, umalis muna kayo dito sa lupain to kasi magkakaroon ng tagutom. Sumunod naman yung Shunammite woman, dinala niya yung pamilya niya sa ibang lugar at siya'y naligtas sa kagutuman sa lugar na yon. So, pagbalik niya sa kanyang lupa, meron ng ibang nagtatanim, no? Umangkin sa kanyang lupain, no? At hindi maganda yung bagay na yon. So, to make the story short, no, paiklinaw po natin, sa pamamagitan ng koneksyon nitong si Gehazi, no, na nung pagkakataon yun ay kausap ni Gehazi yung hari, no, ay natulungan yung Shunammite woman na maibalik ang kanyang lupain, no? So, nakuha pero naibalik din. So, sabi po sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time He will reap a harvest if you do not give up. So, wag daw po tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Ang sabi ni Apostle Paul, tina-challenge niya yung mga tiga-Galatia noon. Ngayon, tina-challenge din po tayo na wag tayong susuko sa paggawa ng mabuting bagay. At magtiwala lang tayo sa Diyos sa resulta ng ating gagawin. At balang araw, in due time, aanihin din daw natin yung harvest ng blessing sa mga kabutihang ating ginagawa. So, wag po tayo manghihinawang gumawa ng kabutihan. Sabi pa sa Romans 8:18, I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So, yung mga kasalukuyang mga paghihirap natin sa buhay, malayo daw po yun sa ginhawang ating matatanggap balang araw. Kaya nga sabi niya doon sa taga-Galatia, wag tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti. Ini-express niya po yung malalim na pananaw, no? Na dito sa mga kahirapan na ating nararamdaman, mag-endure po tayo, magtiis po tayo. At sinasuggest po dito ni Apostle Paul na endure nga natin yung hardship sa mga nararanasan natin sa kapanahonang ito, at dahil ito po ay hindi masyadong mahalaga, no? Kung i-compare natin sa future na pagpapala na ating ma-receive, no, bilang mga mananampalataya sa Panginoon.
Itong glory ito na binabanggit ni Apostle Paul ay pinatutungkol niya sa ultimate na fulfillment ng God's promise sa atin at yung eternal joy na naghihintay sa atin kapag atin siyang nakapiling. Ini-encourage sa ni Apostle Paul na bilang mga mananampalataya na pagtiisan natin ang mga bagay-bagay na kahirapan nang may pag-asa na yamang alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng last part ng verse 18 hanggang verse 23 po, sabi rito, nung tatawid na lamang sila sa Jordan, nagpatira pa sa harapan ng hari si Shimei. Si Shimei na naman. Sinabi niya sa hari, kalimutan na po sana ninyo ang masamang ginawa ko nang kayo'y papaalis noon sa Jerusalem. Patawarin na po ninyo ako sa lahat ng ito. Inaamin ko pong nagkasala ako sa inyo, kaya po naman ako ang nauna sa mga liping taga-hilaga upang sumalubong sa inyo, mahal na hari. Tumutol naman si Abishai at sinabi, hindi ba dapat patayin ang taong ito? Sapagkat nilait niya ang haring pinili ni Yahweh. Nagsalita ang hari, sino bang humihingi ng payo ninyo, mga anak ni Suruya? Bakit ninyo ako pinangungunahan? Ako ngayon ang hari ng buong Israel at isinusumpa ko, walang sino mang papatayin sa Israel ngayon. Pagkatapos sinabi ng hari kay Shimei, nangangako akong hindi ka papapatay, no? O papatayin. So yung pangalan ni Shimei ay lumabas na naman po, no? At maalala natin na ito si Shimei kamag-anak po ni Haring Saul. Nung nalaman niyang kinuha ni Absalom yung kaharian ni David, pinuntahan niya si David para tuksuhin at isumpa, no? At kung ano-anong masasakit na salita ang kanyang sinabi. Sabi niya, mamamatay tao, di ba? Sabi niya, pinatay niya raw sila Saul noon. So, kaya ganyan na nangyayari sa iyo, sabi ni Shimei noon. Pero wala siyang narinig na anumang salita nang galing kay David. Hindi gumanti ng salita si David. Ngayon, itong si Shimei ay nalaman niya na naman na itong si David ay pabalik na sa kanyang kaharian dahil namatay na itong si Absalom. Kaya nagmadali siya, nagpunta kay David. Inunahan niya yung mga kasama niya ng tiga Benjamin, no? Sa pagkakataon ito, hindi niya para sumpain na naman to si David, kundi lumapit siya upang humingi ng kapatawaran. So itong istoryang ito ay nagpapaalala sa atin na anumang accusation, no? Ano yung accusation? Mga paratang na ibigay sa atin ng ating kaaway, no? Mga paratang na ibinato sa atin, someday po tayo po ay i-vindicate ng Diyos o pawawalan sala, no, ng ating Diyos Ama. Pero ito si Abiatar, no, na kanyang pinsan ni David, no, ang ginawa nitong si Shimei ay unforgivable, no? Walang kapatawaran at dapat daw pong parasahan ng kamatayan. Pero sa kabutihan ng puso nitong si David at pagnanais na manatili ang spirit of unity, si Shimei po ay napatawad itong si Haring David. So the second life lesson that we're going to take away is the word reconcile, no? O nagkasundo, nakipag-ayos na, no? Naayos na. So whatever misunderstanding, no, na meron sila ay finally na reconcile na, naayos na po. So tuwing si David po ay ina-accuse o pinararatangan ng kanyang mga kaaway, siya po ay nananalangin, no? At gusto ko pong basahin sa inyo yung isa sa mga panalangin niya sa awit
109 verses 26 to 29, sabi niyo po rito, tulungan mo po ako, Yahweh, iligtas mo ako ayon sa pag-ibig mong matatag at di kumukupas. Bayaan mong makilala nila na ikaw ang nahahabag. Ipakita mo sa kaaway na ikaw ang nagliligtas. Ako'y iyong pagpalain kung kanilang sinusumpa ang kanilang pag-uusig, bayaan mong mapahiya. Ako namang iyong lingkod, mabubuhay ng may tuwa. Silang mga nag-uusig, bayaan mong mabahala ang damit ng kahihiyan, isuot mo sa kanila. No? Ang ganda ng panalangin nitong si David. No? Sa panalangin at ang panalangin nitong si Haring David ay tinugon naman ng Diyos. Siya po ay pinagpala ng Diyos at itong si Shimei ay napahiya nga sa kanyang mga pinagsasabi. So yun po ang panalangin niya at siya po ay tinugon ng Diyos. So si David po is the man after God's own heart. Alam ni David yung prinsipyo ng Diyos, no? By heart po, no? Kaya nga kagaya ng sabi doon sa Matthew 6:14 to 15, sapagkat kung pinatatawad niyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So, nung si David po ay nagkasala sa Diyos, immediately humingi siya ng tawad at siya po ay pinatawad. No? Kaya naman nung lumapit ito si Shimei, no, nagmamakaawang lumapit sa kanya at humingi ng tawad, ang pagpapatawad naman ni David ay agad niyang ibinigay kay Shimei. Sabi po sa Proverbs 10 verse 12, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. So ang pag-ibig nito si David sa Diyos ay nagtakip sa mga kasalanan nitong si Shimei. Noon po si David, nakita natin na tahimik lamang sa anumang accusation nitong si Shimei. Kung isipin nyo, pwede niyang ipag-utos na ipapatay itong si Shimei. Na? Right there and then. Pero hindi niya po ginawa. Sabi po sa 1 Corinthians 1:10, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo at huwag magkabaha-bahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. So, matatandaan po natin si David ay na-reunite niya na yung Israel at Judah noon. No? At ngayon po makikita natin si David ay tunay na nagnanais ng pagkakaisa. Kaya hindi niya pinarasahan itong si Shimei. So, there's another one na reconciliation, no? Na reconcile. In the next verse, in the next 7 verses po, ang disappointment dito si David kay Mephibosheth, no, ay nalinaw na. Kung matatandaan niyo po, inaanap niya si Mephibosheth kay Siba, no? At ito po ang nangyari, sabi, sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa verses 24 to 30, sabi, si Mephibosheth na apo ni Saul ay sumalubong din sa hari. Hindi ko alam kung tumatakbo, no? Pilay po ito, no? Mula nang umalis si David hanggang sa matagumpay nilang pagbabalik, hindi naghugas ng paa si Mephibosheth, ni nagputol ng balbas o naglaba ng kanyang damit. 3 years. Ano na amoy nun tayo? Hindi raw naglaba. Nang dumating siya mula sa Jerusalem, sinabi ng hari, bakit hindi ka sumama sa akin, Mephibosheth? Sabi. Sumagot si Mephibosheth, mahal na hari, alam po ninyo ako'y pilay, kaya ipinahanda ko po sa aking katulong ang sasakyan kong asno upang sumama sa inyo, ngunit hindi niya ako sinunod. Sa halip ay nagpunta siya sa inyo at siniraan ako. Alam kong kayo'y tulad ng anghel ng Diyos, kaya gawin po ninyo sa akin ang sa palagay ninyo ay nararapat. Ang buong sambahayan ng aking ama
ako at ang lahat ng sa amin ay maaari ninyong ipapatay. Ngunit sa halip, bigyan pa ninyo ng inyong Ngunit sa halip, binigyan pa ninyo ang inyong alipin ng lugar sa inyong hapag. Wala na po akong mairereklamo sa inyo, mahal na hari. Sumagot ang hari, wala ka nang dapat sabihin pa, Mephibosheth. Nakapagpasya na akong na maghahati kayo ni Siba sa ari-arian ni Saul. Ngunit sinabi ni Mephibosheth, hayaan na po ninyo ang lahat sa kanya ang lahat. Sapat na sa aking kayo'y mapayapang nakauwi. No? Ang ganda. So, for the spirit of reconciliation, no? Si David, hindi niya na siguro sinubukan pang mag-imbestiga kung sino po yung totoo sa dalawa. No? Kung sino yung nagsasabi na to, hindi niya na imbestiga at baka may maparusahan pa. No, before po, sa 2 Samuel 16 verse 4, sabi po dito, si Siba ay nagpunta kay David, may dalang maraming mga supply, mga pagkain para kay David at sa kanyang mga kasama. Kaya naman nasabi ni Haring David na si Siba ang lahat ng ari-arian ni Mephibosheth ay magiging sayo. No? So, ngayon naman po sa 2 Samuel 19:29, nung narinig ni David na yung side nitong si Mephibosheth, sinabi niyang maghahati kayo ni Siba sa ari-arian ni Saul. No? So, tinanggap ni David tinanggap ni David yung condition nitong si Mephibosheth, no? At narinig niya ang kanyang mga sinabi tungkol sa pagpapadala niya kay Siba, no? At pinadala niya rin yung donkey niya. At narinig din naman ni David at nakita niya yung appreciation at na-appreciate niya yung suporta nitong si Siba, no? Yung mga ginawa nito, no? Dahil marami siya dinalang mga pagkain sa oras ng kanyang pangangailangan. Kaya nag-decide dito si David na hatiin na lang yung property nitong si Saul sa kanilang dalawa. Pero para kay Mephibosheth, ang safety, yung kapakanan nito si David ay ang kanyang prime concern. No? Para sa kanya, mapayapa lang ang buhay ni David, okay na sa kanya. So the third and last life lesson that we're going to take away is the word restored. No? Or manumbalik o naibalik sa dating kalagayan. So, although si Mephibosheth, yung mga property nitong si Mephibosheth ay nahati between Siba at sa kanya, he was much concerned sa relationship nila ni David, no? Na maayos. Alam niya kasi siniraan siya. Pero mas importante sa kanya, ma-restore yung relationship ni Haring David. Para kay Mephibosheth, ang magandang relasyon ay mas higit na mas mahalaga kaysa anumang kayamanan. Kagaya ni Mephibosheth, dapat nating hanapin yung restoration ng relasyon ng ating mga pamilya, especially restoration ng relationship, especially with God, no? Kapag tayo po ay nagkasala, ang Biblia po ay malinaw na sinasabi ng Diyos po ay tumatalikod sa atin dahil tayo po ay marurumi. Pero kapag nangyari po yan, hindi po natin marireceive ang mga pagpapala ng Diyos. Hindi natin marireceive ang kanyang proteksyon. Hindi natin marireceive ang guidance ng Diyos. At kung ano-ano pang mga bagay na hindi natin matatanggap dahil tayo po ay may kasalanan. Kaya nga, ang sabi ni Propeta Hosea, at ini-invite niya ang lahat ng tao na manumbalik sa Diyos, no? At upang maalis ang galit ng Diyos sa mga tao. Sabi po ni Hosea sa chapter 6 verse 1, "Halika kayo
tayo'y manumbalik kay Yahweh sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Nakita niyo po, kapag tayo nagkakasakit, ang Diyos daw po ang nananakit, siya rin ang gagamot, nagpapagaling, no? So, siya po, kapag ni-restore po natin ang relationship natin sa Diyos, yung hurt, yung sakit ng disiplina ng Diyos ay pagagalingin niya. No? Walang ibang magpapagaling nito kundi ang Diyos din naman. So, sabi po sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbong, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So, silang mga ni-restore o na panumbalik ang kanilang relationship with God sa pamamagitan ng pagtitiwala muli sa Diyos, nire-renew raw po yung kalakasan. Pinanunumbalik ang ating kalakasan. Sabi po sa Matthew 11:28, lumapit kayong sa akin, kayong lahat ng nanghihina at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, napakaganda pong invitation yung binigay ng Panginoong Hesus. No? Kapag tayo raw po ay pagod sa pagbubuhat ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay, ang Panginoon daw i-restore ang ating kalakasan kung tayo po ay lalapit sa Kanya at kung tayo po ay magbibigay ng lahat ng ating kabagabagan sa buhay. No? So, well, it's still up to us, no? Nasa sa atin po yun kung nais nating matanggap ang kapahingahan na inaalok ng Panginoon. Ang ibig sabihin lang po nun ay kapag ninayaan po natin ang Panginoon na magkontrol ng ating mga buhay, tayo po ay makakaranas ng kapayapaan. Pag sinabi ng Panginoon na huminto tayo at magpahinga, tayo po ay dapat na magpahinga. Pag sinabi ng Panginoon na humayo tayo or hayaan natin, bitawan natin ang mga bagay-bagay, dapat po bitawan po natin yon. Pag sinabi ng Panginoon na gawin natin ang bagay nito at wag natin gagawin ng bagay na yon, ito pong bagay nito ay para sa ating ikabubuti. Ang dapat lamang po natin gawin ay sumunod sa Kanya. So kung gusto po natin ng complete restoration, no, ng ating spiritual lives, kailangan po natin ng complete surrender sa lahat ng bagay na ating pinangahawakan na siyang humihila sa ating pababa, na nagpapalayo sa ating Diyos. So tayo po ay mapalad na merong lesson na natanggap ngayon. Yung una, return, reconciled, at restored. No? Dadating po ang panahon, ang oras, na ang lahat po ay mawawala sa ating mga paningin. Ano? At ang karanasan, at makakaranas po tayo ng mga pananakit, panunukso, ng ibang mga tao. Kagaya na lamang po ni Hope. Dapat lang po tayong manghawak sa ating pananampalataya. Alam naman po natin na ang Diyos ay lagi kumikilos sa magagandang pamamaraan. Mysterious way, sabi. Ang mga bagay na meron tayo noon ay nawala sa atin, ay maaari naman itong ibalik ng Panginoon sa kanyang kapanahunan. So lahat, kung sino man naman po ang na-persecute sa atin na nakatanggap ng pagpapahiya ng ibang tao sa pamamagitan ng dahil sa paggawa ng mabuti, balang araw po ibibindigay tayo ng Diyos at ire-reconcile tayo sa sino mang nakakasakit sa atin.
sa kanyang kapanahunan din naman. So from time to time, ating pong alalahanan na i-restore natin ang ating mga sarili sa relationship natin sa Diyos. Ang buhay po ay mahirap na harapin sa araw-araw. Pero ang Diyos lang po ang kaya magbigay sa atin ng kapayapaan at kung ano at marami pang mga bagay. If and only if na tayo po ay hahayaan nating ang Diyos ang mag-control ng ating buhay. So, isurrender po natin ang ating mga buhay sa Kanya at tayo po ay Kanyang pagpapalain. Yun po ang ating pag-aaral. Delightful Sabbath po sa inyong lahat.